Alright, welcome back mga kadyani. May good news ako sa mga OLA victim na sa kasalukuyan ay nahaharas ngayon sa kanilang sitwasyon dito sa mga nahiraman nilang OLA. Pero bago ang lahat, please subscribe, like, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa ko dito about sa online lending apps. At saka pakisuporta na rin po yung aking Facebook page, yung Janitor TV, at saka yung aking TikTok account, Janitor TV rin po. Same. Pakisuporta na lang po yung mga iba kong mga accounts sa iba't iba social media. Yun, mga kadyani. Ano muna tayo, parang nagmartes muna ako ngayon sa mga issue, lalo na diwat nagkaroon ng raid itong last ang NBI tungkol sa mga OLA. At ngayon, nung nakaraan din, gumawa rin tayo ng video update about sa OLA tungkol sa sinabi ni Winston Casio ng PAOK o ng Presidential Anti-Organized Crime and Commission, no? Na kung saan isusunod nga nila ang OLA sa mga i-read nila at siguro plano na rin nilang ipaban. Yan siguro i-request ng PAOK. Pero eto muna, sabi ko sa inyo na, kasi nagmarites tayo at nakita ko sa Facebook page, sa legit na Facebook account ni Winston John Romero Casio. Lagay ko siguro yung link sa description para puntahan nyo lang kung ano yung mga comment ng mga OLA victim na kung saan ito nga nag-aanyaya o nagpapaunlak si Winston John Romero Casio ng PAOK na kung saan ay please report here any online lending application that is harassing you or anybody that you know. Ibig sabihin, i-report daw dun sa page niya kung ano yung mga OLA na kung saan kasalukuyan nangaharas sa inyo o yung mga kakilala niya na hinaharas ngayon. Ilagay doon sa Facebook page niya kung ano ng mga OLA yan. Ngayon, syempre, ang ibig sabihin nun, nagbabalak na sila mag-raid. Kaya medyo humanda-handa na yung mga abusadong online lending apps dyan. Lalo yung mga OLA agent, medyo makiramdam na kayo dahil legit ito. Sa Facebook account talaga, sa Facebook page talaga mismo ni Mr. Winston Casio, ni Sir Winston Casio, yung sa pag-upload niya, sa ginawa niyang update dito. Ngayon, kung gusto niyo mga ma-raid yung mga OLA ninyo, like example, ito, para mas maganda siguro kung yung mga na-raid na, i-raid ulit, no? Yun ang maganda ron, yung katulad ng Wow Pera, Bali Loan, Lemon Loan, tsaka yung isa, ano ba yun? Wala tuloy sa isip ko isa Wow Pera, Bali Loan, Lemon Loan, tsaka Zip Peso. Yun yung last year na na-raid na kasama ang PAOK. O, di ba? Kasama sila ron sa Makati, kasama nga si PNP Sabino, si Michelle Sabino, tsaka si Rendon Labador. Nagka-issue pa yon, di ba? Ngayon, mukhang susundan nga nila at mukhang magre-read nga sila itong mga susunod na mga araw o linggo o itong mga buwan at pag-aaralan siguro na. Pero kung nasa mga comment section napakarami bigay ng mga OLA, syempre ang dami talaga yan yung mga abusado, talagang legit yung mga abusado. Yan nga yung pero mas maganda kung ma-read din niya si si Muka na revoke, di ba? Dahil nga marami na reklamo yan last year pa doon sa mass filing. Tapos itong si UPSO, dapat ito ma-read din to dahil may kaso na meron ng permanent cease and desist order yung UPSO, yung mga under niya si Loan Moto, Pera Lending, Pera for You, yan, yung mga yan. El Peso yata, parang kasama yata. I'm not sure. Pero alam ko yung tatlong yung legit na under ng UPSO yun, yung Pera Lending, Loan Moto, tsaka yung Pera for You. Legit yan na mga may cease and desist order at tsaka may kaso. Tapos si Mocha, tsaka yung apat na na-raid last year. Pagkatapos yung iba, yung like mga okay peso, pera mo, yan, mga ganyan. Ngayon, kung si Pashcash tinatanong sa akin, gagawin ko na lang din ng ibang video na kung ano ba talaga ang status ng Pashcash o ng F Global Lending Incorporation, OLA. Meron akong i-update sa inyo dyan. Baka kasi maraming hindi nakakaalam kung ano talaga yung status ng Pashcash BIP, no? Ako kasi may hawak ako mga ebidensya kasi ganito tayo rito sa ating channel. Hindi tayo kwentong barbero dito. Talagang pinapakita ko sa inyo na meron ako mga background ng mga kung saan pwede ko ipakita sa inyo na hindi tayo kwentong barbero, hindi tayo kwentong house show dito. So yung baka nga magsunod ito dahil nga kanina nag-read din ng nag-read ang NBI, meron na ako nabasa doon sa page nila, pero wala nang sinabi kung may OLA kasi sasabihin naman nila yan kung meron kasamang online lending yung na-read ng Scam Hub. Pero for sure mababawasan yung mga SIM card na ginagamit ng mga OLA sa pananakot
Kasi nga, di ba, doon sila kumukuha ng mga SIM card na ginagamit para sa pangharas. Naka-register na yun sa mga system nila, sa system generated ng mga machines. So, yan, mga kadyani, medyo, kung ako sa inyo, mag-file na rin kayo, mag-comment kayo sa Facebook niya. Tapos, siguro kung baka ma-tsempuhan kayo o ma-tsempuhan nyo na kayo mapili na kuha na ng mga impormasyon, kailangan yung ibibigay yung complaint o yung reklamo sa kanila na ito ba talaga hinaharas ka. Kailangan, kunwari ako, naharas ako ng pera mo. Kailangan meron talaga naka-indicate na pangalan ng OLA kung saan, kung sino yung nangaharas na OLA na yan. Kailangan lagi mo nakalagay dyan na pangalan. Like example, the very best example na nangaharas na OLA is Easy Peso na hinaras ang isang artista, hindi naman nangungutang sa OLA, di ba? Yun nga, like that, excuse me. Lahat ng mga messages na binigay ng Easy Peso doon, na naka-screenshot nga at pinost na ni Sunshine Cruz, nakalagay sa baba lagi yung OLA company nila. Yun, ganun dapat ang ibibigay ninyo, na ipoporward ninyo once na mangailangan sila ng mga impormasyon doon sa mga OLA victim na kailangan ng justisya, doon sa mga naharas, doon sa mga kung ano naman pinagagawa na kahit wala ang utang. Kaya kahit ako pwede ako siguro magbigay, pero ang dami naman siguro magbibigay ng impormasyon dyan. Hindi na ako nag-comment kasi nakita ko yung may nag-post pa nga na magkakapatid na OLA. Like itong si ano nga, sino ba magkakapatid? Yun, si Muka yung mga Naribo. Yun, magkakapatid, Muka, Facebook, Quickla. Na nagugulat ako, nag-ooperate pa rin, pati yung iba niya mga kapatid. At yung sa, ito si Upeso, yan, magkakapatid yan. Tapos sila, sino pa ba magkakapatid na una? Si Pashcash VIP, tsaka may isa pa yung Fcash, yan, magkakapatid yan. Pashcash, Fcash, tsaka Pashcash VIP, yan. Tapos sino pa ba bang magkakapatid? Marami eh. Siguro tignan ko si SEC kung sino yung magkakapatid. Kasi minsan, ito lang kahit na nakikita ko sa SEC mga magkakapatid na OLA, hindi ko masabi na kung sino talaga yung ibang pangalan lang o binago lang nila at nilipat lang na sa ibang mga pangalan na nire-rehistro nila, pero ang totoo magkapatid na OLA. Kasi iisa lang naman yung mga nagpapalakad na mga Chinese at na-register lang nila sa SEC para magmukhang legal, magmukhang hindi ka pani-pani, hindi yung parang yung legit or something na legal ang ginagawa nila. Ganoon lang naman yun, paparehistro ka para magmukha kang inosente at magandang hiraman ng pera. Pero ang totoo, illegal activities yung karamihan na ginagawa dyan. Yan, siguro maiwan na lang siguro yung mga legit na mga OLA like Binis, Tala, Gcash, wala masyadong issue, di ba? Yung mga gaya, yung mga hindi nangaharas, yung mga Tonic, yun, mga online digital banking talaga na online. Yun, siguro maiwan na lang mga legit at maasahan naman talaga sa pagkakataon na nangangailangan tayo. Pero yung mga nangaharas like yun nga, balikan sana nila yung mga narig nila kung nag-ooperate pa. Kasi sigurado, nasa ads pa eh. Nasa ads pa ng YouTube ko minsan, nakikita ko doon sa baba eh. Bali lang yung nakikita ko. Tapos sila, Muka, yun nakikita ko rin. Sana yun yung mga marid para magkaroon ng Tapos kung gusto niyo talaga i-follow up yung mga complaint niyo diyan sa mga OLA na yan para tuluyan makasuhan. Kasi pagka nag-rate tapos hindi na kayo nagpa-follow up, natitenga yung kaso, nadi-dismiss kasi wala na nga yung mga nagrereklamo. Yun ang pong proseso kasi diyan eh. Kaya nangyayari, babalik lang sa operation kasi yung nagkakaso hindi na bumabalik, hindi na nagpa-follow up. Wala na sa preliminary investigation ng isang ahensya ng gobyerno. Kaya yun, balik operation kahit na gusto mo yung mapasara hindi naman tayo nagpa-follow up, wala na. Ganun po yung mangyayari. So yun mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka-Johnny ng Johnny TV. Ito ang Johnny Depp sa pang-usapang OLA.